Hello, kumusta? Ito ang pangalawang vlog ko sa 2025. Nag-ano ako upang makita naman ninyo na yung mga ginagawa ko dito sa gitnang silangan. O nga pala, dito ako sa malaking park nila. Siguro ang park nilang ito ay nasa 50 hectares, no? Ito yung pinakamalawak nilang park dito sa Unaysa City. Ang ating oras ay alas 8:58 ng gabi. Ayan. Kasi yung mga tao dito, ang gala nila pag gusto silang mag-park ay gabi, hindi kagaya sa atin na umaga pa lang ay pupunta tayo ng mga park o kaya doon sa mga beaches. Sila naman dito ay sa gabi hanggang alauna or alas 2, depende sa kanila. Ang iba hanggang alas 3, alas 4 o kaya umaga na, alas 6 na ng umaga uuwi. Kaya ayun nga pala, ito yung mga laruan dito sa park, no? Ayan, makikita ninyo para sa mga kabataan o sa mga malalaki, mga binatilyo at saka mga dalaginding. Yan ang ano nila dito. Dadaan lang ako dito. Ipinakita ko lang sa inyo. Yan lang ang ano nila. Kumbaga sa park, yan lang ang makikita natin. At yung iba naman doon, umuupo, nagsiyahi, nag-coffee. Yung tea. At magdala ng pagkain doon, kakain. Ang iba, magdala lang ng pang-snack, ganyan. Tapos yung mga anak nila ay diyan maglalaro sa mga palaruan iyan. Kaya ito, nakikita nyo, may program sila. Yan lang ang mga pinagigiliwan nila dito. Malaking bagay na iyan para sa kanila. Kasi puro disyerto naman dito. Wala silang maibang mapupuntahan. Minsan pag tag-ulan, pupunta sila doon sa magiging lake o kaya doon sa bundok ng disyerto. Kaya yan lang. Ito ngayon, pauwi na ako. Samahan ninyo akong babaybayin ko ang kalsada pauwi ng bahay ng amo ko, no? Upang makita naman ninyo kung gaano kaganda, maganda ba o hindi, malawak ba, at magkwentuhan din tayo. Oo nga pala, dito sa Unaysa ay marami ang mga runabout na mga lalaki, maliliit, depende yun sa area. Maganda naman. Kasi magandang ito sa trapiko, hindi magkasalubong yung mga sasakyan. Ito, nag-runabout ako dito. Ayan padiretso na ako, lilihis na ako dyan. Ayan. Ang nila dito ay nasa 20 meters, may na kaagad light. Tingnan mo. Yan. Talaga sila sa light nila. Ayan kaya maliwanag na maliwanag. Kaya yun walang masyadong dumadaan dito, pero doon sa highway, kasi highway ang sa unahan, liliko tayo pa kanan, ay yan, busy na highway yan, papunta yan ng disyerto
at iba't ibang bahagi ng lugar, kagaya ng Makkah. Kasi yung mga daan nila dito ay kung saan ka makakaano. Dito na tayo sa highway. Yun ang sinasabi kong busy na daanan. Ayan. Ito yung highway, 3 lane. Tapos yung sa gilid, ano na yan, para sa mga ihintong sakyan, mga tao naglalakad. Yan. Kaya ang disgrasya dito kalimitan doon lang sa mga mabibilis magpatakbo. Pero tungkol sa banggaan talaga, wala, hindi masyado dito. Yung sa bilis lang ng papatakbo nila, hindi na nila makontrol yung manubela at saka yung accelerator sa sobrang bilis. Kaya yun, sasalpok doon sa ibang sasakyan, sinusundan nila, o kaya doon sa mga poste, o kaya diyan sa mga wall bakod. Yan. Medyo malayo-layo din ang yung park na yun, no? Malayo-layo din, umabot ng mga 9. Kung magpapatakbo ka ng 100, kasi ang ano dito ay 100 yung speed limit, aabot ka kaagad ng 9 minutes galing sa bahay. Pero kung nasa 95, 85, 8 minutes ang ano mo, biyahe mo. Dito may isang traffic light, isang traffic light dito, tapos doon diretso na kaagad. Mula naman dito papunta doon sa bahay, may isa pang traffic light doon sa unahan. At ito, ayan o, makikita naman ninyo mula riyan sa traffic light na yan ay marami na ang mga nag-open na mga negosyo. Yan, mula dyan. Pero noong unang dating ko dito ay wala pa yan talaga. Kahit traffic light, wala pa yan. Runabout lang yan. Dahil sa dami na ng sasakyan na dumadaan, ginawa na nila ng traffic light. Kasi yung iba hindi makakasingit dahil sa dami ng sasakyan, nag-uunahan doon sa runabout. Minsan may mga disgrasya, magkakasagian. Yung runabout kasi, kung sino yung nakauna doon sa na umiikot doon sa loob, ay siya na yung priority na lalabas. Alam mo, yung mga driver dito, kahit mga Saudi o kaya lalo na yung mga hindi Saudi, kagaya ng Bangladesh, Sri Lanka, India, Pakistan, Afghanistan, walang alam sa mga traffic rules. Pasensya na po kayo kung naintindihan niyo yung sinasabi ko, pero totoo naman, lalo na yung mga kabataan ng Saudi, hindi alam nila yung mga traffic rules. Ang traffic rules nila ay sila yung taga dito sa kanila, sila ang may priority. Kaya yan, tuloy-tuloy tayo. Tayo dyan sa service road. Ayan na. At may isa pang traffic light. Ngunit hindi tayo tutuloy. Diretso sana ako, kaya lang nag-red light. Liliko na lang ako dito sa kanan para tuloy-tuloy yung biyahe ko. Tapos pagdating doon sa runabout, kasi dyan runabout na naman, ay mag-U-turn ako. Ganito ang nila, marami ang runabout talaga. Maganda naman yung runabout, hindi kagaya sa atin sa Pinas, mga maliliit ang runabout. Dapat din yung mga motorista natin may alam talaga tungkol sa mga violation, rules and regulation. Kasi yung iba nabigyan, sila ng
lisensya pero hindi alam yung rules and regulation dito sa daan. Kaya ayun, magkakabanggaan. Malaking bagay yung may alam ka kasi hindi ka makakagastos. Yan. Oo, kasi yung pag ikaw ay nakapasok doon sa loob ng runabout, ano na yan, kumbaga priority na ikaw ay unang iikot at lalabas. Hindi yung bago pa papasok ay siya na ang priority. Hindi ganun. Kaya yun, at least may natutunan din kayo sa akin na ganun pala yun. Kailangan may alam tayo sa mga rules and regulation tungkol sa pagmamaneho para wala tayong violation at hindi tayo makakaperwisyo sa mga ibang driver. Liliko na ako dito at ito na, darating na tayo dyan sa ating bahay ng amo ko. Ayan, at bubuksan ko na itong garage at ipapasok na natin ang diretso na ako ng kasi ayaw ko nang maggala-gala pa. Yung iba ng mga driver maggala-gala pa sila habang yung mga amo nila ay andun sa labas, pero ako wala, diretso lang ako, uwi lang. Time check is 8:94 8:54. Pasensya na po.